Sa aklat po ng Mateo Kapitulo 20, talata 1 at 2, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng ng sambahayan na lumabas pagka umagang umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. At nang makapagkasundo siya sa mga manggagawa sa 1 denaryo sa bawat araw, ay sinugo niya sila sa kanyang ubasan. Pagkapala po sumati sa muling pagkarinig. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Kamusta po kayo sa ating pong pang-araw-araw na buhay? Ngayon pong gabi, mga kapatid, ay midweek service po natin. Tayo po ay nasa portion po ng Bible study. Nakaraan po ay nakaraan natin Q&A. Nakaraan prayer meeting gano'n. Ngayon po mga kapatid ay ang huling schedule ko po ng Bible study ay May 6. So mahigit isang buwan po. Nung May 6 ang tinalakay po natin chapter 19 ng Mateo. Chapter 19. Ngayon po itutuloy natin yung series naman ng Mateo. Ano po? Sa atin pong chapter by chapter, book by book na pag-aaral po ng Biblia. Atin pong tunghayan ng nasa aklat po ng Mateo Kapitulo 20. Sana po'y matapos natin hanggang verse 34. Ito po mga kapatid ay expository na tinatawag po na expository doctrinal. Tuwing linggo ang ginagamit ko po ay expository historical. Sa pag-aaral po ng Biblia mga kapatid, bago ko ibigay pamagat, meron po tayong iba't ibang mga klase ng pamamaraan. Yung mga kasamahan po natin na pastor po, ginagamit kadalasan dito yung tinatawag na topical. Ang ibig sabihin po ng topical style of preaching, pipili po ng isang positibong salita. Halimbawa, katapangan. Pagbigay pa ng positibong salita, pakikipaglaban. So gagawa nila yung tema, pakikipaglaban ng Diyos. O, pag sinabing pagtatagumpay, di ba, positibong salita? Gagawa nila yun ng tema, pagtatagumpay na mula sa Diyos. Tapos, hahalaw ng iba't ibang mga talata para pagtibayin yung pagtatagumpay. Yun po yung topical style of preaching. Tulad ng nakaraan, kababaang loob. Kung natatandaan niyo po yung paksa, kababaang loob na itinuturo ng Panginoong Diyos. So, tatalakay po ng iba't ibang mga klase po ng kababaang loob. Ito naman tinatawag na expository type. Ang expository type ng mga kapatid ay mula po sa bawat verse, dire-diretso. Kinukuha yung bawat aral na nakapaloob po doon. Ayan, expository. At dahil po ito ay nasa bagong tipan, karaniwan po ito'y doctrinal. Dahil po ang Panginoong Jesucristo, pag nagsalita po, usually aral po yun na dapat tandaan ng mga alagad. Kasi yung mga alagad, tinuturuan nilang Panginoong Jesucristo ng mga bagay-bagay na dapat nilang matutunan bago siya mamatay at bumalik sa akin, lalagay niya ng una para yung mga alagad, pag sila na lang sa kanilang sarili, kaya na nilang mangaral, alam na nila yung mga aral na itinuro sa kanila ng Panginoong Jesucristo. Yan. At sa pamamagitan din po ng ganitong teaching mga kapatid, marami po tayong mga gamit po ng mga uri ng aralin na binibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Isa po sa mga araling pamamaraan na ginagamit ng Panginoong Jesucristo ay tinatawag na paggamit ng talinhaga. Ito pong sa Kapitulo 20 ay isa po sa mga tinatawag natin na bahagdan o mga listahan ng kingdom parables. O ito yung mga talinhaga na may kinalaman sa kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. Talinhaga sa English, parables. Hindi po pabula. Iba po yung pabula. Ang pabula kasi, ano po yan, paggamit ng mga hayop at iba pang bagay bilang main character. Halimbawa ng pabula, si Matching at si Pagong. Alam niyo yung istorya nun? Pagka ginamit po sila yung character, nagbibigay po yun ng sariling aral, di ba? Yun yung pabula. Ang talinhaga sa English, parabola. Ang parabola ay galing po sa dalawang salita na ang ibig sabihin po ay parabole o parabola. Parabole. Para, ibig sabihin po nun is cast along with or sa Tagalog, kasabay, kasama, kadikit. At yung balo o
Voley, sabihin naman po nun ay something po na aral tungkol doon. Oh. Aral na isinasama para matutunan mo yung aral na itinuturo. Halimbawa po ng mga parabola ay itong ating pag-aaralan. Yung kaharian daw ng langit ay kagaya daw ng isang manggagawa ng ubasan, tapos nag-hire siya ng tao, tapos nagturo siya ng mga nangyari po doon. Tapos after niyang maituro lahat ng nangyari, kukunin niya ngayon yung aral na nakapaloob doon. Yun yung tinatawag na talinghaga. Sa mga Pilipino, tinatawag po itong taling hiwaga. Yung hiwaga nakatali doon sa isang kwento, kaya talinghaga. Nakataling hiwaga. Pilipinong style po ng paggagamit ng mga pananalita. Ang pamagat po ng ating aralin ngayong gabi ay aral ng kasaysayan mula sa Kapitulo 20 ng Mateo. Lessons of Faith sa chapter 20 ng Mateo. So napakarami po kasi nito eh. So mga aral sa aklat po ng Mateo sa chapter 20. Ayan po yung ating pamagat. Ang chapter 20 po ng aklat ng Mateo ay nahahati po sa 1, 2, 3, 4. Apat po na bahagi. Yung unang bahagi ay nasa verse 1 to verse 16. Ang ikalawang bahagi ay nasa verse 17 to 19. Ang ikatlong bahagi ay nasa verse 20 to 28. At ang ikaapat na bahagi po niyan ay nasa verse 29 to verse 24. Yun po yung tamang hati ng mga talata para po maintindihan yung buong kapitulo. Bibigyan ko po kayo ng karagdagang trivia po. Alam niyo po ba na ang Biblia nung unang nilimbag ay walang mga nakasulat na chapter 20 verse 1. Isa po itong dire-diretsong sulat. Yung mga naglimbag na lang, nilagyan na lang po ito ng salitang Kapitulo 1, Kapitulo 2, verse 1, verse 2. Sina Mateo, nung nagsulat po yan, dire-diretso yun. Wala pong kapitulo, walang yun. Bawa, pag binasa yung verse 1, walang po yun, walang nakalagay na number 2. Diretso na agad yun, diretso. Ganun po pagkakasulat. At ito pong chapter 20, ang umpisa po niyan, nasa huling talata ng chapter 19. Pakilagay po kapatid na Noel. Sa verse 30 ng chapter 19, ito po yung pinanggalingan ng verse ng chapter 20, nasa chapter 19. Ang sabi po doon, datapat maraming mga una ang mga huhuli at mga huli na mga uuna. Kasunod po talaga yan, hindi po yan talaga putol. Na yung chapter 19 at chapter 20 ay magkahiwalay, magkasama po talaga yan. Ang principle po ng chapter 20 ay nanggaling po sa chapter 19 sa huling talata. Yun yung, kung natatandaan nyo, nagtaas po ng kamay ating Pastor Roland, itinanong po yung huling verse na yan kung ano yung ibig sabihin. Natatandaan mo kapatid na Roland yan. Kasi po, yung talatang yan yung introduction ng chapter 20. Yan. Sabi po doon sa principle, datapat maraming mga una ang mga huhuli at mga huli na mga uuna. Ang tanong, ano po iyon? Ano po iyon? Alam niyo din ba na ang Panginoong Jesucristo kapag siya'y nagtuturo sa mga alagad at nakikinig po ang maraming mga tagapakinig niya, ang una, hindi naiintindihan yung turo ng Panginoon. Pangalawa, dahil sa hindi nila naiintindihan, maraming inaakusa sa Panginoon. May demonyo yan. Diba? Sinasabi ng Panginoon, gano'n siya. Maraming inaakusa sa kanya dahil hindi maintindihan ng mga tao yung tinuturo sa kanya, tinuturo niya. Ang ginawa ng Panginoon, gumamit siya ng tinatawag na parabola o talinghaga. Ang talinghaga ay ginagamit upang una, mas madaling maintindihan ng tao na tagapakinig yung itinuturo. Halimbawa, kung kayo po ay magsasaka at ang gamitin halimbawa sa inyo, tungkol sa pagsasaka, maintindihan niyo po ba yung tinuturo? O halimbawa, kayo po gumagawa ng sapatos, natatandaan ng kapatid Pastor Onel Alam niyo ba mga kapatid, pag gumagawa ng sapatos, palibasa mga sapatero, mga manggagawa ng sapatos, mga nandito dapat yan, yung entrada niyan, ganito, nililiha yan. Intindi niyo kasi, ginagawa niyo yun Pero pag ang gamitin nating example, hindi niyo alam, palagay nyo, maintindihan yung paglalarawan.
mahirap. So ganun na ginawa ng Panginoon. Gumamit siya ng talinhaga upang ipaunawa sa tao ng mas madali yung aral na gusto niya ituro. Pangalawa, itago din ng Panginoon yung hiwaga dun sa mga ayaw niyang pagbigyan ng katotohanan at bigyan na lang niya doon sa mga gusto niyang pagbigyan. Sabi nga doon sa isang talata, sa magitan ng talinhaga, doon niya itinuturo sa mga alagado, sa mga mananampalataya yung nais niyang ituro. At isa pang kaparaanan ng talinhaga, nagbibigay ito ng, sa English, shocker in. Yung pagdating sa huli, ay, yung pala yun. Ay, yung pala yun yung talinhaga. Medyo pagdating sa huli, bigla ka magugulat, yung pala ibig sabihin nun. Ang tao biglang mapupukaw ang damdamin dahil doon sa talinhaga. Ngayon, dahil sa introduction na yan, tignan natin mismo yung talinhaga ng Panginoon. Kung ano yun, ano ibig sabihin nun, bakit niya sinabi yung mga yun, at ano ang aral na matututunan natin sa talinhaga na ito. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayan na lumawas pagka-umagang-umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. Meron daw isang tao na umagang-umaga lumabas para umupa ng manggagawa sa ubasan. Nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa 1 denaryo sa bawat araw, ay sinugon niya sila sa kanyang ubasan. Ang 1 denaryo po sa panahon na yon ay tinatawag natin na minimum wage. Magkano po ang minimum wage natin sa panahon ngayon, itong araw na to? 695. Yan po yung 8 hours of duty. Pagka 696 ang sweldo mo, above minimum ka nun. Yun, may tax ka na nun, sabihin. Pagka minimum wage earner ka, wala kang tax, yun ang batas kasi. 695. So pag inupahan ko si Sister Arcel, ito ang gagawin mo mula ito hanggang ganitong oras, 695 ka, 8 oras na trabaho dahil nasa Pilipinas tayo. Sa panahon nila, ang 1 day of work is consists of 12 hours. Ang minimum wage noon ay 1 denary, 1 denaryo, sa 12 hours of work, yun yung whole day na trabaho mo, hindi 8 oras, 12. Sa Pilipinas, naisabatas lang po noon na maging 8 hours of work, minus 1 pa nga yun dahil sa 1 hour break. Ayan. Pero may iba madadaya, ginagawa 9 hours ang duty, 1 hour break, 8 hours ka talagang magtatrabaho. Pero totoo nun, 8 hours yun, minus 1. So, saka na natin pag-usapan yun. Dito, 12 hours of work, tandaan nyo po 12 hours of work, 1 denary minimum wage. Tinawag itong mga to, magtatrabaho kayo sa akin isang araw, 1 denaryo. At siya'y lumabas nang malapit na ang 3 oras at nakita niya ang mga iba na sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. 3 oras, anong oras po iyon? 3 oras. Alas 9. Kasi po, sabi kanina, umagang-umaga, pagising niya, anong oras magsisimula ang trabaho? Alas 6 ng umaga. 6, 7, 8, 9. 3 oras, alas 9, lumabas siya. Verse 3. At nakita niya iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. At sinabi sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. At nagsiyaon ang kanilang mga lakad sa ubasan. Pansinin nyo, may tinawag ulit ng alas 9, magtrabaho kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. Lumabas siyang muli nang malapit na ang oras na ika-6. Anong oras yung ika-6? Alas 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, pang alas 9, pang alas 12. At nakasumpong siya ng iba na nakatayo at sinabi sa kanila, bakit kayo nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umuupa sa amin? Sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. O di tinawag. At nang dumating ang hapon, sabi ng Panginoon sa ubasan sa kanyang katiwala, tingnan mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila. Lumagpas yata tayo, no? Verse 6 muna.
Sa verse 5, lumabas siya muli malapit ng ika-6 na oras at ika-9. So sabay pala yung ika-6 at ika-9. Yung ika-9, anong oras yun? Alas 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. So ika-9. So alas 3 ng hapon, alas 9, alas 12 at alas 3. Sa verse 5. At lumabas siya ng malapit na ang ika-11 oras at nakasumpong siya ng iba na nakatayo at sinabi sa kanya, bakit kayo nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Anong oras po yung ika-11? Alas 5. Kasi pagka 12 hours, alas 6 ulit yun ng hapon. Diba? 6 to 6, yun yung 12 hours. Nakukuha niyo po ba yung oras? Okay. Ano sagot nung mga tao? At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umuupa sa amin, sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. Eto na, verse 8. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon sa ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa huli hanggang sa mga una. Sino po unang tinawag na babayaran? Ulitin po natin ha, verse 8. Bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa huli hanggang sa mga una. Sino unang babayaran? Huli, yung nagtrabaho ng 1 oras. 11, alas 5 tinawag, magtrabaho kayo, out na ng 5. So sabi, sabi sa katiwala, tawagin mo, una mong bayaran yung mga nasa huli. Verse 9, at paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang ika-11 oras ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. At nang malapit na ang mga nauna, ang isip nila ay magsisitanggap sila ng higit at sila ay nagsitanggap din ng bawat tao ng 1 denaryo. So hindi lang po isang tao nagtatrabaho rito ha. Yung tinawag ng alas 6 ng umaga, marami yon, hindi lang po isa yon. Sabi kasi mga tao bawat tao ng 1 denaryo. So marami sila, di lang sinabi ko ilan yung bilang. At nang kanilang tanggapin ay nagagulong-bulong laban sa puno ng sambahayan na nagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila'y pinantay mo sa amin na aming binata, hindi po binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Question mga kapatid. Sumagot po kayo ng totoo. Makatwiran o hindi yung kanilang sinasabi? Makatwiran. Makatwiran. Bakit? Mahaba yung oras sa pagkatrabaho nga nila para dun sa... Lugi. Question, kung wala namang inupahan yung tao ng ubasan, parang pipigba. Ito ba yun? Asa kanila? Kung wala naman siyang inupahan ng 9, 12, 3, tsaka 5, yung sila lang mula umpisa hanggang dulo, sila lang talaga, at bigyan sila ng 1 denaryo, magsasalita ba sila? Bakit sila nagkaroon ng pakiramdam na unfair? Nainggit. Kasi meron ng comparison. Okay, yun. Diba? Yun naman talaga yun Pero kung halimbawa, sabi ng barangay hall, tayong lahat dito magwawalis tayo dyan, tupad. Diba? Magkano ang tupad? 1,000? Isang araw? 10 days. 10 days, 6,200. Halimbawa, may nagtrabaho ng 1 araw lang, 6,200 din ang binayad. Palagay nyo, anong sasabihin nyo? Tapos kayo, 10 araw kayo nagtrabaho. Fair o unfair? Unfair. Pero bakit dito, bilang mananampalataya, bakit pakiramdam natin, dahil alam natin, matagal na tayo nagbabasa ng Biblia fair yun, dahil Diyos ang nagsabi. Pero bilang tao, sasabihin mo hindi. Alam nyo bakit? Alam nyo po bakit mga kapatid? Kasi tao pa tayo, nandito pa rin tayo sa lupa. Nandito pa rin tayo sa lupa Yun ang una nating unang bugso ng yun di ba? Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring.
Pansinin niyo yung salita, babalikan po natin ito Tinawag niya yung mga naunang manggagawa, kaibigan. Hindi sila kaaway. Kaibigan. Hindi kita iniiring. I do thee no wrong. Hindi kita ginawa ng masama. Yung ibinigay niya, mabuti o masama? Buti. Mabuti. Hindi baga nakipagyari ka sa akin ng 1 denaryo? Sabi ng Karobi dati, tandang-tanda ko to Kung baga sa kontrata, ang kontrata mo sa akin 1,000. Kung bigyan kita ng 1,000, natupad ko yung kasunduan ko sa'yo, natupad mo yung kasunduan mo sa akin na magtrabaho ng 12 oras. Tama, di ba? Sabi ng Karobi. Totoo yun. Ganun naman talaga nangyari. Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin ng sa iyo. Yung ibinigay niya doon sa nagtrabaho ng 1 oras at yung ibinigay niya sa nagtrabaho ng 12 oras, pareho o magkaiba? Pareho. Hindi baga matuwid na aking gawin ng ibig ko sa aking pag-aari? Tama, mali? Tama. Sabi ng Panginoon, hindi baga tama na gawin ko ang gusto ko sa pera ko, pag-aari ko to. Kung mag-tip ako rito at sa iyo hindi, ganoon di ba sa pag ikay na kumakain sa restaurant, kung mag-tip ako sa isang waiter na to at dito isa hindi, huwag mo sasabihin sa sa kumakain, ba't ako walang tip siya, meron, unfair ka. Hindi. Parang gano'n nangyari. Kung paswendohin ko siya ng denaryo at ikaw isang denaryo, wala kang pakialam doon, desisyon ko yun. Ganun yun. O masama ang mata mo, sapagkat ako'y mabuti. Ayan. So, eto magandang aralin pa to, yung evil eye na tinatawag. Medyo mahabang aralin to, pero lalampasan na lang muna natin. Mayroon kasing tinatawag na evil eye sa Yan yung nagtatrabaho ka, pero you're not looking on the goal, for short. Pag nagtatrabaho ka, you look to the goal, hindi dun sa paligid mo. Pagka ang tingin mo nasa paligid, hindi dun sa goal, evil eye yun. Yung kabutihan ng Diyos, hindi mo nakikita mo yung mga maliliit na bagay ng kapwa. Yun ang kasama mo. Evil eye yun, nasa Biblia, kahit sa lumang tipad, sinasabi yun. Saka natin po bigyan ng yun, ng diin pa yun. Pero ito yung sinasabi rito, yung nalimutan ko yung Greek word na ginamit dito Sapagkat ako'y mabuti. Nagagalit ka ba sa akin dahil ako'y mabuti? Parang reverse, ano? Ano ba tingin mo sa akin? Mabuti o masama? Na nagpasweldo ako ng tama. Ginaganon niya yung Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Kaya't ang unay mga huhuli at ang mga huli ay mga uuna. Kita nyo, yung principle ng chapter 19 sa huling talata, yun ang ginamit niyang pangpinale o conclusion doon sa kanyang talinhaga. Ngayon tanong, anong ibig sabihin po noon, nung talinhaga na yun? So yung mga tao, siyempre, wala namang trabahador ng sapatos noon, wala namang trabahador ng, ano bang magandang manufacturing dito, gumagawa ng motor noon. So ang gagamitin ng Panginoon na example, yung alam nila, ubasan. Diba? Kung makakita po kayo niyan sa sa ibang bansa, kahit sa Amerika, makikita nyo sa gilid ng mga department store, sa gilid ng mga grocery, may mga lalaking naka-jacket, nakatayo sa gilid-gilid. Tapos may darating na truck, tatawag yung kailangan ko ng 3. Yung mga taong mga tambay, unahan yun, sasampay yun sa truck. Ako. Gustong umextra. Ganon. So yung Panginoon tumawag ng ganon. So sino gusto mong umextra? Ganon. So noon, ubasan ang trabaho, ubasan. Mag-harvest. So anong ibig sabihin po noon? Ang mga huli mauuna at ang mga una ay mga huhuli. Ngayon, ang Panginoong Jesucristo, dito po sa chapter 20, pagkatapos magbigay ng talinhaga, gaya po sa ibang mga aklat, after po nun, binibigay niya rin yung kahulugan. Kagaya po nung binhi na nahasik, di ba? May nahasik sa dawagan, talinhaga yun sa batuhan, sa ganito. Tapos sasabihin niya ang binhi, ang ibig sabihin nun ay salita ng Diyos.
Yung nasa matabang lupa, yun yung mga nanampalataya ng totoo na tumubo sa kanila yung salita ng Diyos. Di ba ganun ang Panginoong Kristo? Ngayon, tignan nyo kung paano pinakahulugan ng Panginoon. Kasi po, itong chapter 20, ang daming gumawa talaga ng mga pakahulugan sa talinhaga na ito. Ngunit, paano kaya ito binigyang kahulugan ng Panginoon ayon sa Biblia? Na dito rin po ipinaliwanag niya kung ano yung kahulugan ng talinhaga. Tingnan niyo po sa kasunod na talata, verse 1 to 16, yung talinhaga sa manggagawa ng ubasan. Tingnan niyo yung verse 17. Parang lumayo yata ang istorya, pero ito yung pagbibigay niya ng kahulugan. Tingnan niyo po. Samantalang umaahon si Jesus, ay bukod niyang isinama ang 12 alagad at sa daay sinabi niya sa kanila, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa pangulong saserdote at sa mga iskriba at kanilang hahatulang siya'y patayin. At ibibigay siya sa mga hintil upang siya'y kanyang alimurain, hampasin at ipako sa krus. Sa ikatlong araw siya ay ibabangon. Ayan. Pati Teresa, parang ang layo Yan yung kahulugan. Dapat? Kayo po mga kapatid, sa unang basa nyo, malapit o malayo? Ang layo, no? So itutuloy po natin. Alam niyo po ba na itong 17 to 19, bibigyan ko ulit kayo ng Bible study to Ito po yung ikatlong pagpapahayag ni Jesus ng kanyang magiging kamatayan. Ang una po niyang pagpapahayag ay nasa Mateo 16:21. Pakilagay po. Mateo 16:21. Ang sabi po ng Panginoon, mula ng panahong yaoy nagpasimulang ipakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga iskriba na siya'y papatayin at muling ibabangon sa ikatlong araw. Yun yung una niyang pagpapahayag na siya ay mamamatay. Pangalawa, 17:22. Chapter 17, verse 22, ang sabi niya, at samantalang siya'y nakahimpil sa Galilea, ay sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao. Siya'y papatayin nila at sa ikatlong araw siya'y muling ibabangon at siya'y lubhang mamamanglaw. Yun yung pangalawa. Ang pangatlo sa chapter 20 verse 17. Ito yung ikatlong pagpapahayag ni Jesus na siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Ano po ang kahulugan nitong 17 to 19 muna? Babalikan natin yung talinhaga. 17 to 19, ito po yung una, ito po yung katuparan muna, pagbibigay ni Jesus ng fulfillment doon sa isinulat po sa Isaiah 53:5. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Mamaya itatali natin bawat detalye. Huwag po kayo mainip. Sa Isaiah 53:5, nasabi po dito, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa magitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. May naihula daw na yung taong ipanganganak mula sa supling ni David ay papatayin daw upang tubusin ang kasalanan ng mga mananampalataya. Sino po yun? Ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, si Jesus, sinasabi niya na mangyayari sa kanya yon. Okay? Ngayon, pupunta tayo ngayon sa verse 20 ng chapter 20. Ito na yung ikatlong hati. Ang unang hati, talinhaga sa ubasan. Pangalawang hati, yung ikatlong pagpapahayag ni Jesucristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang pangatlo, yung kahilingan ng ina ni Juan at ni Santiago. Parang ang layo ulit. Verse 20, ang sabi po dito, nang magkagayon lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, nakasama ng kanilang mga anak na lalaki at siya'y sinamba at hinihinging ang isang bagay sa kanya. So yung nanay ni Juan, hindi po si Juan Bautista, si Juan Zebedeo. Ito po yung Juan iniibig. Si Juan Zebedeo at si Santiago Zebedeo. Kasi anak sila ng tatay nilang ang pangalan ay Zebedeo. Yung nanay nila, si Mrs. Zebedeo, siyempre, yung nanay nila, lumapit sa Panginoong Hesus, sinamba siya. Sinamba ang Panginoon. Sabi niya, meron siyang hihilingin sa Panginoong Hesus.
Ano hihilingin nila? Verse 21. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo, isa sa iyong kanan at isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. Ano yun, kapatid na Lester, parang lumalayo na sa talinhaga. Mamaya po, babalikan natin. Sa chapter 19, meron po tayong babalikan. Ganun po kasi pag-aaral sa Biblia, mga kapatid. Susuriin niyo talaga yung bawat verse. Sa chapter 19, verse 27 at 28, meron kasi tinanong si Pedro sa Panginoong Jesus. Sabi ni Pedro, pag sumunod po kami sa iyo, Panginoong Jesus, ano ang kakamta namin? Sabi po niya, tingnan nyo, verse 27, nang magkagay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat, nagsusunod kami sa iyo. Ano ba ang kakamti namin? Verse 28, tingnan nyo po. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayong nagsunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ni Israel. Tandaan nyo, ang pangako sa kanila, uupo sila sa tabi ng Panginoon. Kaya ano ang request ng nanay ni Juan at ni Santiago? Baka sakali, baka naman. Sa upuan na yon, yung si Juan sa isa mo at si Santiago dito sa kabila mo. Di ba? Nagets nyo po yung request? Kasi may pangako na uupo sila sa luklukan. Gusto nila ng maganda-gandang pwesto. Parang kung sa panahon ngayon, ganito yan eh. Kung di naman po nagmamalabis, baka naman po pwede. Di ba? Parang ganon. Yan. Verse, ano na tayo? 22. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inuman ninyo ang sarong malapit ng aking inuman? Sa kanya sinabi nila, mangyayari. Ba? Tapang nito ah. Sabi ni Jesus, hindi kayo pwedeng umupo sa aking, yung pwesto na yun, hindi po pwede, hindi nyo nalalaman yun. Yung saro ba na aking dadanasin nyo ba? Ibig sabihin ng saro, yung hirap. Ano sagot nila? Mangyayari. Ba? Nangyari po ba o hindi? Si Santiago sa chapter 16 ng Gawa, nabitay. Bitay sa madaling salita na pinatay po siya doon. Kasunod na sana nun si Pedro nakatakas eh. Si Juan naman, na-exile, nilabas naman siya, dinala sa pulo ng Patmos, doon naman siya, tinapon siya doon, in-isolate siya sa lipunan. So, parang kahawig nga nang nangyari sa Panginoong Yesus. Na-isolate, pinatay, so pareho. Pero, sabi ng Panginoon, sinabi niya sa kanila, katotohanan iinuman ninyo ang aking saro. Datapat ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagbibigay. Datapat yaon ay para sa kanila sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Yung pag-upo doon, hindi ako magde-decide. Sabi niya ganun. Nang marinig ito ng 10 ay nagalit laban sa 2 magkapatid. Kayo ba naman, 12 alagad. Kayo isa sa 10. Narinig nyo yung 2 alagad, gusto nila makaupo sa kanan at kaliwa ni Jesus. Ano mararamdaman nyo? Parang gustong makalamang nitong 2 na to Yan. Diba? Yan. Tandaan nyo po yun Nagalit yung 10. Tatapwat sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sinabi, nalalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangapapanginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Sa inyo hindi magkakagayon. Kung sino ang sinumang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Pinapakita ng Panginoon, itong 2 na gustong magmataas, itong 2 alagad, kung gusto nyo maging dakila, sabi po ay, kung sino man ang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Kung gusto nyo maging dakila, maglingkod kayo. Baligtad. Ano yung verse nyo, Sister Juliet? Po? Yun po yung verse niya kanina. Tama po ba? Ayan, sumakto po, yun yung verse niya kanina. Nung naglalakad po ako papunta sa CR kanina, nung nagme-memory verse
So nung nabanggit po yun, sabi ko, gagamitin ko yun eh. Verse 29. At nang sila'y magsialis sa Jericho ay sumunod sa kanila ang lubhang maraming tao. Ito na po yung pang-apat na hati. At narito ang dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Pagkarinig nilang nagdaraan si Jesus ay nagsisigaw na nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. Pinag-aralan po natin ito nung linggo. Bakit po ang tawag ng mga tao gaya ng mga bulag ay, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. Bakit laging kasunod, anak ni David? Kasi tanda po nila, ang Mesiyas ay manggagaling sa lahi ni David. Inaabangan po nila yung pagdating nun. Kung ikaw ay bulag, ito na lang ang tanging ano mo sa buhay, mag-abang. Diba? Ngayon, pansinin niyo po ulit yung talata. Sa verse 29, sila'y magsialis sa Jericho ay sumunod sa kanyang lubhang maraming tao. 30. At narito, dalawang lalaking bulag na nakatayo sa tabi ng daan. Bakit sa tabi ng daan po sila nakapwesto? Yung bulag. Nag-aantay, nag-aabang. Ang sagot po dyan ay malalim. Natatandaan nyo po sa Kapitulo 6 ng Ikalawang Samuel, pinag-aralan natin. Balikan po natin saglit. Kapitulo 6, nung gustong sakupin ni David ang Jerusalem na nasa tuktok po, mataas na lupa, ang sabi ng mga Jebuseo, hindi kayo makakapasok sa Jerusalem. Kahit ang mga bulag, kahit ang mga pilay, kaya kayong itaboy. Ano sabi ng mga bulag doon? Kayang-kaya, hindi kayo makapasok dito. Sa amin pa lang, wala na kayong binagpat. Ganun na ang ano nun. Si David, nag-alab ang galit dito sa mga to at sinumpa sila. Sabi sa kanila, hindi na sila makakapasok sa Jerusalem. Kaya sila hanggang tabing daan na lang. So itong mga bulag, hindi talaga sila nakakapasok. Kung may nakakapasok man, alam na alam mo kung may nakapasok kasi hindi talaga sila nakakapasok. Pag may nakapasok doon, alam niya, may nakapasok dito ha. Tagal na yan dyan ha. Outcast na ng lipunan ng mga pilay at mga bulag. Outcast na yung lipunan. Hindi na yan pinapansin. Sabi po doon, sa verse 5. Chapter 5 pala. Verse 8. At sinabi ni David ng araw na iyon, sino mang sumakit sa mga Jebuseo ay pumaron siya sa inaagusan ng tubig at saktan ang mga pilay at mga bulag na kinapuotan ng kaluluwa ni David. Kaya't kanilang sinabi, mayroong bulag at pilay, hindi siya makapapasok sa bahay. So, ibig sabihin sa bahay, doon sa City of David, hindi na makakapasok yan. Ganun yun, talagang sinumpanan ni David yan. So, itong mga bulag, syempre, patay na itong mga to, yung mga nauna. Pero kada may bulag at pilay, laging doon sila. Hindi talaga sila inaanyayahan. Pagdating na lang ng Panginoong Jesucristo, doon na lang sila nagkaroon ng pagkakataon. So, napaka mahabagi ng loob ng Panginoon. Yung mga outcast ng lipunan, nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon itong bulag, balik tayo dito sa chapter 20, verse 30. Sabi po nila, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. Dalawang bulag po yun nandito. Sa aklat po ng Marcos at Lucas, isa lang yung bulag na tinutukoy. Ang pangalan nun sa aklat ng Marcos ay si Bartimeo. Natalakay na po natin ito dati. Si Bartimeo na anak ni Timeo. Dahil yung bar, ang ibig sabihin ng bar, anak na lalaki. Timeo, tatay niya. Anak na lalaki ni Timeo. Kaya ang pangalan, Bartimeo. Kaya tingin ko yung Bartolome, ang tatay niya si Tolome. Kaya Bartolome. Ganun po kasi pagpapangalan noon. Bartimeo. So sa Marcos na lang po yung pag-aaralan natin. O napag-aaralan na pala natin, babalikan na lang po natin. At pinagbikaan sila ng karamihan. Verse 31, pinagbikaan sila ng karamihan upang sila'y magsitahimik. Datapot sila'y nagsisigaw at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa amin. Ikaw na anak ni David. At tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo? Ibig sabihin, itong mga bulag, hindi na sila pinapansin ng lipunan, pinatatahimik nga sila eh. Nga lang, nilakas nila ang boses nila para marinig sila ng Panginoong Jesus. At sinabi nila sa kanila, Panginoon, mga dilat ang mga mata namin. Sabi ng Panginoon, anong gagawin ko sa inyo? Mga dilat ang mata namin. Alam nyo, sa totoo lang,
itong mga bulag, ayon sa pinag-aralan natin nakaraan, bulag sila pero mas nakakakita sila. Mas nakita nila ang Panginoon. Kesa dun sa may mga mata, mga escriba at pariseo, hindi na nakikita yung Panginoon sa Kristo, di ba? At si Jesus sa pagkahabag ay hinipo ang kanilang mga mata at pagdakay nagsitanggap sila ng kanilang paningin at nagsunod sa kanila. Yan, tapos na yung aklat ng chapter 20. Ngayon babalik tayo sa talinhaga. Yan. Tingnan nyo mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo nagturo ng talinhaga. Meron tayong tinatawag po dito na near fulfillment at distant fulfillment. Yung near fulfillment, ano yung nais ituro nito na pinakamalapit? At yung distant fulfillment naman, ano gusto ituro nito dun sa malayo ang pagtingin na maabot naman sa atin. Ano po? Unahin natin yung malapit. Tingnan nyo po ito maigi. Huwag po kung subaybayin nyo maigi ha. Sa verse 20. Sa verse 20, meron daw unang inanyayahan na gustong makalamang. Di ba yung alas 6 tinawag, gusto nila, pareho rin sila ng una? Ano ba ang sinabi ng Panginoon sa mga alagad? Magkaka-level ba sila ng luklukan? O may special sa kanila? Sa luklukan ay pinangako na uupo kayong kasama ko. Pare-pareho o hindi? Pare-pareho. Ano gusto nung dalawa? Makalamang. Bakit ayaw nilang maging kapareho nung iba? Nakikita niyo yung kapareho nung naunang mga manggagawa? Yung manggagawa, 1 denaryo lang eh. Palibasa, nauna sila, gusto nila, lamang sila. Pag pinag-aralan nyo, sino-sinong unang alagad na tinawag ng Panginoong Hesus, ang unang tinawag nila ay si Juan at si Santiago. Si Juan ang tumawag na lang at si Santiago ang tumawag kay Pedro para ipakilala sila sa Panginoong Jesucristo. Kaya dahil sila'y nauna, gusto nilang lumamang. Hindi komot na una kayo, ilalamang kayo. Tingnan nyo. Tapos, sumunod naman, itong mga lalaking bulag. Yung mga lalaking bulag, ito naman yung 1 oras lang. Kakasaglit lang nakita ang Panginoon. Pero biniyaan na rin sila ng kaawaan ng Panginoon. Ang kaawaan ba na binigay niya sa 12 alagad at kaawaan na binigay niya dito sa bulag, magkaiba o pareho lang? Kapag ikaw ay isa sa 12 alagad, naging follower ka ni Christ, ikaw yung bulag, kakakilala mo lang sa Panginoon, naging follower ka ni Christ, may lamang ba sa inyo? Sa kaligtasan? Pareho lang. Sa madaling salita, sa unang pagtingin, yung near fulfillment nito, ang aral na gusto ituro sa atin ito, huwag kayong magiging prideful kung kayo yung mga naunang mananampalataya kumpara sa mga bagong mananampalataya. May mga mananampalataya na ang tatagal na nila, nagawa na namin yan, ginawa na namin yan. Mas maganda ang buhay na walang hanggan namin sa inyo kaysa yung bagong bautismo. Hindi po ganun sa mata ng Panginoon. Sa mata ng Panginoon, iisa lang po ang kaligtasan. Ligtas ka ngayon, ligtas sila noon pa na tumanggap sila sa Panginoon noon. Ito, bagong tumanggap sa Panginoon, pag pareho kayo na natili, iisang buhay na walang hanggan yan. Huwag maging gaya nitong ni Juan at ni Santiago. Etong si Juan at si Santiago, marami rin itong ginawang mga mga mali eh. Sa mga susunod na kapitulo, makikita nyo yan eh. Sabi nila ni Juan iniibig di ba? Sabi niya, hindi umiibig hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, sulat ni Juan. Pero may sinabi siya sa Panginoon, kung gusto mo, pabagsakan mo na lang ng kidlat o ng apoy itong mga tao na to para mamatay na sila eh. Si Juan ang nagsabi noon. Kaya nga, pinangalanan sila ng Panginoon. Si Juan sa Santiago, pinangalanan sila, kayo mga anak ng kulog. Pero kasi, hindi pa sa kanila dumarating yung espiritong kawangis ng bilang kawangis ng apoy. Wala pa sa kanila yun, kaya nakakapagsalita pa sila ng mga ganon. Nung nabigyan na sila ng ganong espiritu, magaganda na sa mga sinulat nila, naging maganda na yung pananaw nila sa buhay.
So kumot nauna sila, piling nila magiging maganda ang katatayuan nila sa upuan ng luklukan. Oh. Kagaya nung mga unang nagtrabaho, akala nila yung mga una sa ubasan, pagdating sa dulo, bakit sila? Dapat mas maganda yung amin. Kukuha nyo? Ngayon, itong mga bulag, sila yung mga leftover ng lipunan, mga hindi pinapansin. Yung pang alas 11 na tinawag, yung alas 5, bakit kayo nakatayo? Walang kumukuha sa amin eh. Sabi ng Panginoon, wala kayong ginagawa. Ang sabi po dun sa verse 9, verse 6. At lumabas siya nang malapit na ang 11 oras, nakasumpong siya ng iba na nakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanila, sapagkat sino may walang umuupa sa amin. Ibig sabihin, walang pumapansin sa kanila. They are leftovers of the community. Kayo mga kapatid, inisip ba ninyo na kayo special sa mundo? Biruin nyo, Pilipinas, pulo. Ito yung Israel. Ang daming bansa pang malalapit dyan eh. Napakapalad natin, leftover tayo ng lipunan. Na tayo nabigayaan pang maiduktong o maiugnay pa sa magitan ng dugo ng Panginoon. Para tayo magkaroon din ng kaligtasan, maging mabiyaya sa atin yung ganong katotohanan. Tayo leftover ng lipunan, tayo yung mga hindi pinapansin, walang Diyos sa sanglibutan ito. Pero pinuntahan tayo ng Panginoon. Sabi kasi dito, at lumabas siya nang malapit na ang 11 oras. Lumabas siya. Sabihin, kung sa atin, dumating yung salita ng Diyos sa atin. Ang Panginoon is reaching out in every timeline. Sa iba't ibang panahon, nagre-reach out siya ng mga tao hanggang sa dumating din sa atin. May mga pangkati ng pananampalataya, iba't iba po ang mga version po nila dito. Ang denaryo, ito po ay kaligtasan. So doon, nagkakapare-pareho lahat. Di po? Sa mga 6 a.m., ang paliwanag ng iba, ito po yung Israel daw na unang tinawag ng Panginoon. Na nabigyan din naman ng kaligtasan. Yung iba naman, yung 6 a.m., ang tawag nila doon, yung mga religiously devoted, kagaya ng mga Escriba at Pariseo, mga deboto, mga naunang mananampalataya, na tingnan nyo po yung gaya nung ginawa. Tingnan nyo, yung pang alas 6, di ba umangal sila pagdating sa huli? Tingnan nyo itong ginawa nung nanay ni Santiago at saka ni Juan. Di ba parang umaangal to na gusto nila magkaroon ng ibang katatayuan yung kanyang mga anak? So parang gano'n, mga religiously devoted yan eh. Yung mga pang alas 9, alas 12, alas 3, mga dumaang mananampalataya naman yan. May silang mga iba't ibang mga pakahulugan. Pero kunin natin ayon sa konteksto ng buong kapitulo. Yung denaryo, mga kapatid, buhay na walang hanggan yan. Lahat tayo bibiyaan ng buhay na walang hanggan. Basta tuloy-tuloy kang mananatili sa Panginoon. Pero ito ang gusto nating linawin. Ayon sa sinabi ng Panginoon sa verse 14 at 15, 20, 14, 15. Ang biyaya o kaligtasan, ito po ay hindi pinagtatrabahuhan. Ito po ay bigay ng Panginoon. Kasi ang tao, pagka ang pakiramdam niya tungkol sa kaligtasan, kaya niyang pagtrabahuhan, magkakaroon siya ng pagmamapuri. Mas maliligtas ako, mas marami akong ginawa eh. Ganun yung tao. Kaya po sabi po doon, kunin mo ang ganang iyo, humayo ka sa iyong lakad, ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin ng sa iyo. Hindi baga matuwid na aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari, o masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Pag magbigay siya ng kaligtasan sa kung sino gusto niyang bigyan, meron ba tayong magagawa doon? Wala. Tingnan niyo yung Efeso 2. Dito nagkakaroon po ng debate ang maraming mga pangkat ng pananampalataya. Efeso 2, sabi po dito, 8:9. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa magitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos.
Ang kaligtasan galing po sa Diyos, hindi yun pinagtrabahuan. Upang ang sa 2:9, hindi sa pamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kaya ibang tao, ayaw mananampalataya, ayaw ng relihiyon, ayaw umanib. Bakit? Anong gagawin nila? Basta ako, gumagawa ako ng mabuti. Mabuti ako sa magulang ko. Di ba? Parang trabaho yan. Sumusunod ako sa batas. Malakas ako mag-abuloy, mag-donate. Hindi ko nga binabanggit ang pangalan ko pag nagdo-donate ako sa iba't ibang mga eskwelahan, mga pamayanan, sa mga indigenous people. Akala nila, mawo-workout nila ang kaligtasan. Pagka ganun ang kaligtasan, palagay nyo, yung mahihirap, maliligtas, walang pan-donate. Hindi. Di ba? Magmamapuri ang tao, kaya ako naligtas dahil sa sarili kong paggawa. Ang sabi ng Panginoon, hindi sa magitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmapuri. Hindi po ito contradiction sa sinasabi ni Santiago sa kanyang sulat. Sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi po contradiction yun kasi sa Biblia, kailangan mo munang manampalataya. Pag mananampalataya ka, bautisado ka na, ang gagawin mo ngayon, counted na. Pagpapatunay na mayroon kang pananampalataya. Ano po ang sabi po doon sa Santiago? Sa Santiago, Kapitulo 2, ayan. Sa verse 17. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Sa 19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Tatapat, ibig mo bagang malaman na ang taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang gawa ay baog. 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa magitan ng mga gawa ay nagiging sakdal ang pananampalataya. Kahit gawa ka ng gawa, kung wala kang pananampalataya, yung pagsushoot mo sa court, not counted. Kailangan member ka muna. Ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Yung ginagawa mo, maka-counted ba? Hindi ka naman inupahan ng Panginoon. Paano ka susweldo ng isang denaryo kung wala ka naman dun sa kanyang ubasan? Okay? So sa atin mga kapatid, kailangan nandun ka sa ubasan, tinawag ka. So sa 11 oras, tinawag din tayo. So ang Panginoon tumawag sa iba't ibang lugar, iba't ibang panahon, iba't ibang mga tao. Lahat po yan tatanggap ng isang denaryo kung sila ay magtatapos ng trabaho hanggang sa 12 oras ang kanilang trabaho. Nga lang, may mga tao na ang tingin nila, dahil mas matagal silang nagtrabaho, ay tatanggap sila ng higit. Tingnan nyo po dun sa Hebreo 11. 38. Na ang mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanglibutan ng mga nangaliligaw sa mga ilang at mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng mga lupa. Ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Sabay-sabay po kasi. Ngayon, sa pagbibigay ng Diyos, yung halimbawa na yung mga huli ang unang binigyan, ang gustong parating ng Panginoon dito, maging humble ka. Huwag kang mag-isip sa kapwa mo na dapat lamang ka sa kanila o dapat hindi mo sila kapantay. Ang gustong parating dito ng Panginoon, dapat isipin mo pare-pareho kayo. Ngayon,
doon sa prinsipyo naman na ang mga una, mga huhuli at ang mga huli, mga uuna, nandun pa rin yung prinsipyo sa kaharian ng Diyos na ang unang bibigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, yun yung mas importante. Bakit po? Ang sabi kasi, mapalad at banal na kung dumating ang Panginoon ay gayon ang kanyang ginagawa. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Pagka ikaw ay unang tinawag at binuhay na maguli, safe ka o hindi? Mga kapatid, safe. Bakit? Kasi nangako ang Panginoon pag nangako, tutupad. Pagka una kang nabigyan ng pagkabuhay na maguli, una kang binuhay na maguli, papalad ka. Huwag nyo na pong, baka nasain, baka may next time pa. Ganun. Ang target, baka sakali eh. Kasi nabasa sabi, bababa pa daw yung anghel, mangangaral pa raw. So pag nangaral na yun, sigurado na yun. Baka mali yung religion na tinanggap ko eh. Doon sa anghel na yun, sa Diyos yun. Doon na lang ako. Eh paano, di pa dumarating yun, namatay ka na. Nasain mo na yung ngayon. Na bago ka mamatay, nasa tamang pananampalataya ka. Na nagtatrabaho ka hanggang dumating yung huling oras. Yung oras na bibigyan ka na ng Panginoon. Ang mahirap kasi sa mga tao pag nakita, ang panahon ay malapit na, malayo pa yan. Hindi niya inisip yung sarili niyang buhay. Di ba? Pag tumawag ang Panginoon, sabi niya, hali kayo, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng nangapapagal, tumugon ka, pumunta ka. Kaya yung mga nagtrabaho na nagbigay ng tamang katugunan sa panawagan ng Panginoon, sila yung may pag-asa. Palagay nyo, lahat ng tambay ba doon, sumunod sa Panginoon? Wala kayong ginagawa. Halika kayo, magtrabaho kayo sa akin, tingin nyo lahat yun sumunod? Palagay ko hindi eh. Meron talagang mga nagpapawalang bahala eh. So kung sino man yung mga tumugon doon ayon sa talinhaga, yun yung mabibigyan ng sweldo na 1 denaryo. Parang sa atin, pag nangaral tayo, pag may tumugon o ilan man yan, sila yung may pagkakataon. Meron pong hindi tumugon. Pag may hindi tumugon, Yung nakabili ng baka, tapos bagong kasal. ayan, yun tulad yung mga nagdahilan. So yung mga nakatayo doon, pag di tumugon yun, either bagong kasal siya, may iba't ibang dahilan. O kaya baka mapagod ako eh. Diba? Di bali ng, ang sabi nun? Ni Jose? Di bali ng tamad, wag lang pagod. Sabi ni Jose. Di ba? Ganun yung mga tao eh. So pag tinawag, ano pa dahilan ng tao? Pare-pareho lang naman yan eh. Lahat ng tayo, basta gumagawa ng mabuti, maliligtas tayo. Hindi eh. O yung iba naman, palagay nyo, lahat ng bulag na nasa daan na yon lumapit sa Panginoon. Hindi rin naman lahat ng bulag lumapit eh. Si Bartimeo lang naman, tsaka yung kasama niya eh. Ano ang ipinapakita nito mga kapatid? Pag ang Diyos nangaral, lumapit, umagang-umaga, alas 9 man yan, alas 12, alas 3, pag lumapit ang Panginoon, inanyayahan ka, tumugon ka. At pag sinabi ng Diyos, magtrabaho ka sa akin hanggang matapos yung oras, magtrabaho ka. Kasi dito, sabi doon, tinawag pa rin naman siya kaibigan eh. May isa pa palang version dito. Ang sabi ng iba, ang version naman ng iba dyan, dalawang klase daw, lahat tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. Itong denaryo naman na to, buhay na walang hanggan din naman yan eh. Pero sa impyerno siya. Itong unang tinawag, buhay na walang hanggan, sa langit yan. Kaso ang problema ko naman doon, tinawag na kaibigan eh. Hindi ko maanong sa impyerno yun eh, tinawag na kaibigan. At sabi pa kasi ng Panginoon, ang binigay niya ay kagaya rin ng ibinigay niya doon sa pare-pareho daw ng ibinigay. Parang hindi impyerno yun eh. Oo, yung tao makakaramdam ng pansamantala bilang tao ng inggit, ng kagulumihan. Tingnan niyo yung verse 13. Datapot siya sumagot at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniling, hindi baga nakipagyari ka sa akin ng 1 denaryo. Kunin mo ang ganang iyo, pumayo ka sa iyong lakad, ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin naman ng sa iyo. So parehong kaligtasan yun eh. Tingnan mo si Juan at saka si Santiago, umangal sila, di ba?
O, pero may kaligtasan sila, may pangako sila ng Panginoon sa kaligtasan. O hindi po lahat to, maliligtas naman po ito basta tumugon at nagtrabaho. Hindi na lang dinitalye kung may mga tumigil dito. Oo, nagkakaroon sila ng pagkakamali, nagkaroon sila ng evil eye, pero at the end of the day, tinapos sila ng trabaho at nabigyan din naman sila. Kayo po ba masasabi niyong perfect ang buhay niyo bilang Kristiyano? Hindi kayo nagkakamali? Hindi kayo nakakapagsalita ng masama kahit minsan bilang Kristiyano? Hindi kayo nagkaroon ng konting mata na masama? Ewan ko mga kapatid, kung napaka-perfecto ng mata niyo, simula nung kayo binautismuhan hanggang sa oras na ito na hindi kayo nagkamali ng paningin. Minsan nakakaramdam tayo niyan, hinihingi natin ang tawad sa Panginoon yun. At kinikinis tayo. At sa magitan ng mga ganitong aralin, mga kapatid, maramdaman ninyo na ang Panginoon laging tumatawag, laging tayong pinapaalalahanan. At kahit tayo'y lampas sa laylayan ng lipunan, tinawag pa rin tayo ng Panginoon upang pagkaroon tayo ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon laging tumatawag. Kahit tayo nandito na sa loob, kinakausap pa rin tayo ng Panginoon. Magtrabaho ka sa akin hanggang matapos yung oras at bibigyan kita ng putong ng buhay. 2 po ng Apokalipsis, mga kapatid, sa huling talata po nito. 2 ng Apokalipsis. Pag tayo po ay nagtrabaho sa ubasan, madali. Nakapagtrabaho na po ba kayo sa farm? Tirik ang araw? Madali? 1 oras lang kayo magtrabaho. Madali pa rin ba? Mahirap pa rin. Mahirap pa rin yun. Hindi mo sasabihin madali yun. 1 oras kayong maggagapas doon. Hindi nyo naman talaga trabaho yun. Hugasin nga eh. Diba? Alari, hugasin nga sa lababo. Pinagpapasapasahan pa eh. Oh. Diba? Mga bata ngayon, pagod na eh. Oh. Sa yung mga nanay, maglinis ng CR yung mga anak nyo. Sino ang nagkukusa? Oh. Parang pag naglinis, utang na loob mo pa eh. O pagod, yung maggapas ka ng 1 oras. Pero sa pananampalataya, kahit ba ikaw ay naging mananampalataya ng bata pa hanggang pagtanda mo, ganitong edad ka tinawag at nabautismo ng Panginoon hanggang sa kailang kapuhanin, may mga pagtitiis ka pa rin dadanasin. Hindi ibig sabihin matanda ka ng nabautismuhan, konti na lang yung pagtitiisan mo, marami ka pa rin pagtitiisan. Pero anong paalala ng Panginoon sa 2 ng Apokalipsis? Ang sabi dito, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit ng tiisin. Narito malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok at magkaroon kayo ng kapigatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Dadating ang pagkakataon sa inyong buhay, susubukin ang inyong pananampalataya kahit malapit na ang araw ng inyong kamatayan. Nararamdaman naman ng tao minsan yan eh. Parang malapit na ako ah. O nakaramdam yun. Alam nyo, lahat tayo mamamatay, una-una lang yan. No? Sino magsasabi rito mahaba pa buhay niyo bukas? O, isa nating kapatid, kinuha na. Bigla-bigla, kapatid na Lorenzo. Pero ang sinabi ng Panginoon, magtapat ka hanggang kamatay, bibigyan kita ng putong ng buhay. Hindi ibig sabihin matanda ka na, konti na lang ang dadanasin mo. O bata ka tinanggap, marami ka ng tinrabaho, pwede ka nang mag-banjing-banjing ng pananampalataya mo. Dapat tapat ka pa rin hanggang sa huling hininga ng iyong buhay. Para pagdating ng panahon, bibigyan ka ng Panginoon ng putong. Hindi mawawala sa iyo yung putong na ibinigay sa iyo. Tatandaan mo, habang nagtatrabaho ako, may dinaryo ako sa Panginoon. 4:00 na, malapit na. 5:00 na. Di ba? Kung napapagod ka sa pananampalataya mo, nakakainis yung kapatid na yun, hindi. May buhay na walang hanggan ako. Kailangan mas malaki ang paningin mo sa gantimpalang ibibigay ng Panginoon kaysa sa pasakit na nararamdam mo sa panahon dito ng iyong buhay sa lupa. Go for the goal. Tingnan mo lagi yung goal na ibibigay ng Panginoon. Yung talinhaga na to ay upang ipaalala sa iyo ng Panginoon, may dinaryo, may buhay na walang hanggan kang nilalayong makuha. Pagdating ng panahon, magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Sa gruping pong ito, mga kapatid, ay purihin ng Panginoon sa ating muling pag-aaral ng kanyang banal na salita. Nawa po ay nadagdagan muli po ang ating kaalaman po sa Biblia. Next po natin, chapter 21. Pagdating po mga kapatid ng mga susunod na chapter, yung medyo babagalan natin, hindi na per chapter, hatiin na natin yung isang chapter. Kasi yung buhay ng Panginoon, lalo na pagka last weeks na,
nasa krus na, marami na yung aral nun, hindi natin kaya ng isang pasada yun. Po, pray ng Panginoon, magandang gabi po sa inyo at binabalik natin sa ating patuloy.